Papatuloy ng ating kwento ay makikita na handa na si Lloyd para sa kanilang pag-alis papunta ng Namarans Estate. Samantalang si Javier naman ay may mga dalang sulat. Kaya sinabi ni Lloyd na, bakit hindi ka pa naghahanda para sa pag-alis natin? Saka ano yung mga hawak mo? Sinagot naman ito ni Javier at sinabi na, ito ay mga sulat na ibinigay sa akin ng lahat ng mga chika babes bago sila umalis kanina. Sinabi ni Lloyd kung anong klaseng sulat ang mga ito. Sinabi ni Javier na ito ay mga love letter, hindi ka pa ba nakatanggap ng mga love letter sabi nito kay Lloyd, na malumanay na sinagot ni Lloyd na oo. At tila nagkatitigan ang dalawa, at pagkatapos ay kumuha si Javier ng isa sa mga sulat para ibigay kay Lloyd, pero ngumiti lang si Lloyd at sinabi na, bakit mo ibibigay ang sulat na yan kung sayo naman nakapangalan? Nahihibang ka na ba? Tumayo ka na dyan at bilisan mo dahil naghihintay na sa atin si Miss Siloria. Sabay naglakad papalayo si Lloyd. Kaya naman tila nasaktan ang damdamin ni Javier dahil hindi tinanggap ni Lloyd ang pagmamagandang loob nito. At sa loob ng karwahe ay nag-uusap sila Lloyd at Siloria. Tinanong ni Siloria kung ano ang slope stabilization, ang protection method na sinasabi ni Lloyd. Sinabi naman ni Lloyd na, maraming magkakaibang types nito kaya, kailangan ko na makita muna ang area saka ako magpapasya kung anong method ang maganda para dito. Sinabi ni Siloria na, curious lang ako kung paano mo nalaman kung ano ang inaalala namin para sa aming bayan. Sinabi naman ni Lloyd na, nag-a-assume lang ako base sa mga bagay na naririnig ko patungkol sa inyong lugar. Dagdag pa nito na dahil sa ang Namaran ay nasa tuktok ng bundok, kaya natural lang na ang mga slopes nito sa paligid ay dahan-dahan na gumuho. Kaya naman dahil dito ay masayang-masaya si Siloria at sinabi na, nagpapasalamat ito dahil na-meet niya si Lloyd. Sinabi rin nito na, kahit papaano ay mababawasan na din ang pag-iisip ng tatay niya sa problemang ito kung sakaling mapapasa pa ito sa susunod na henerasyon. At dahil dito ay sinabi ni Lloyd sa sarili na, ito ay tamang-tama, dahil magagawa kong makita at malaman ang plano ni Ken Navarro at kumita ng pera para sa construction project na ito. At dito ay makikita na nga ang syudad ng Namaran na kung saan ito ay nasa tuktok ng bundok. Pagdating sa syudad ay itinuro ni Siloria si Ken Navarro ang pinuno ng mga merchant dito. Sinabi ni Siloria na, ginagamit nito ang sariling pera para pangalagaan ang 400 refugees at ito rin ang nangunguna sa paggawa ng mga mahihirap na trabaho. Tinitigan naman ito ni Lloyd, at maging ang marka nito sa damit. At sinabi sa sarili na, so ikaw pala na may dalawang mukhang ipokrito. Dudurugin kita na parang lata ng soft drinks. Gigil pero nakangiting sabi ng ating bida. Pagdating sa mansyon ng mga Namaran ay agad naman silang sinalubong ng tatay ni Siloria at Winecam sa kanilang pagdating, sinabi nito na, ngayon na nakita ng personal, ramdam ko ang hangin ng iyong tunay na pagiging maharlika, ang pamilya ng Namaran ay siguradong may magandang kinabukasan sayo. At ito ay lumapit kay Javier. At tinanong nito kung kailan gaganapin ang kasal, pero di nagsalita ang dalawa, pero sinabi ni Siloria na, ang kausap mo ay ang kagalang-galang na knight na si Javier, at si Master Lloyd ay ang maginoong nakatayo sa tabi nito, kaya sinabi ng tatay nito na, mas malinaw pa na makikita ang pagiging maharlika kay Javier, kumpara sa katabi nito na, parang may kulang sa sarili, kaya tila nagalit si Siloria dahil sa hindi magandang sinabi ng tatay niya at sinabi na, paano mo natawag ang sarili mo bilang isang count kung hindi mo kayang kilalanin ang tao na nasa iyong harapan? Marahil mukhang may kulang sa kanya, pero siya naman ay isang wise at talentadong tao. Napatingin si Javier kay Lloyd, at nakita nito na si Lloyd ay nakikinig lang sa mga sinasabi ni Siloria. Sinabi rin ni Siloria na, isa pa ay hindi sila nagpunta dito para sa ating marriage proposal, kaya tinanong ng tatay nito kung bakit sila nagpunta dito. Patuloy pa rin sa pagtitig si Javier kay Lloyd, habang patuloy na nag-uusap ang mag-ama. Sinabi ni Siloria na, pumunta sila dito para tulungan tayo sa problema natin sa dahan-daang pagguho ng mga slopes, kaya sinabi ng tatay nito na, mabuti naman kung ganon, akala ko magkakaroon na ako ng son-in-law na mukhang patatas. Sinabi naman ni Siloria na, nakakasakit na ang mga sinabi mo kay Master Lloyd. Hindi mo ba nakikita kung gaano kahirap ang pinagdadaanan niya dahil sa pagtrato sa kanya ng ganyan? At dahil dito ay makikitang may iyak na si Lloyd, habang si Javier naman ay tila nagliwanag ang paligid at hindi na nagawang mapigilan ang pagtawa.
Sinabi ng tatay ni Silorio kung talaga bang kaya na i-stabilize ang mga slopes. Sumagot naman si Silorio ng oo basta magtiwala lamang ito kay Lloyd. Habang si Javier ay patuloy pa rin sa pagtawa. Sa sobrang saya ni Javier ay napapatapik-tapik pa ito sa kanyang hita habang si Lloyd naman ay dahan-dahan na tumitingin sa kanya. At paglingon ng tatay ni Silorio para sabihin na pag-usapan na nila ang nasabing project ay nakita nito na sinasakal na ng pikal na Lloyd si Javier gamit ang pala nito, habang si Javier ay nakatawang pang-asar pa rin. Pagkatapos, sa gabi ay seryoso na nag-uusap ang dalawa. Sinabi ni Lloyd na, nakita mo din di ba? Yung simbolo ng demonyo sa braso niya. Oo katulad ito ng nakita natin mula sa ulo ng kambing sabi ni Javier. Kaya iniutos ni Lloyd dito na, bantayan ang mga kilos ni Ken Navarro. At sinabi rin ni Lloyd na, kung makakakita tayo ng magpapatunay na may kaugnayan ang simbolo sa black magic ay agad kong aabisuhan si Count Namaran patungkol dito at sa nangyari sa bayan natin. Nakangiti naman na sumang-ayon si Javier. Kaya sinabi ni Lloyd na, seryoso ang mga sinasabi ko pero bakit ka nakangiti? Pasensya ka na. Hindi ko lang talaga maiwasan na isipin ang sinabi ng Count kanina na may kulang sa'yo sagot naman ni Javier. Kaya pinagsasapak ito ni Lloyd dahil sa pang-aasar nito. Kinabukasan, habang naglalakad-lakad si Lloyd ay napatingin ito sa isang lalaki na nagtitinda ng mga damit. Nasabi nito sa sarili na, hindi ito maganda dahil ang mga damit na ibinebenta ay may marka ng katulad ng markang ginagamit ni Ken Navarro. Tapos ay lumapit si Javier. Tinanong ito ni Lloyd kung may napansin na ba itong bagay na kahina-hinala. Pero sinabi ni Javier na, wala siyang nakita maliban sa maayos na pag-aasikaso nito sa mga refugees. Sinabi din ni Javier na gusto niya imbestigahan ang tirahan ni Ken Navarro pero ito ay guarded ng isang mahal na magic lock. Sinabi ni Javier na bagamat kaya niya itong buksan ay hindi niya ito ginawa dahil nag-aalala ito na baka siya ay mahuli. Habang si Lloyd naman ay sinasabi na, kung ang Wall of Namaran ay magawa ni Ken Navarro ito ay katapusan na nila. At sinabi ni Lloyd na walang masyadong detalye ang nakasulat sa libro kung paano ng magic nagawa ang Namaran's Wall, kaya isa ito sa nagpapahirap sa ating bida dahil hindi niya magagawa na pigilan ito ng mas maaga. Kung iuutos niya naman kay Javier na magpunta sa syudad para sirain ang Namaran Wall ay magagawa niya ito pero ang magiging kapalit naman ay ang buhay ni Silorio. Kung saan ito naman ang ayaw na mangyari ni Lloyd. At dito ay sinabi ni Javier na, palagay ko ang tamang gawin sa ngayon ay imbestigahan agad si Ken Navarro, dahil ang paggamit ng napaka-powerful na lock ay pagpapakita lang na ito ay may tinatago. Kaya sinabi ni Lloyd na, sabi mo baka mahuli ka kung susubukan mong sirain ang lock. Pero sinabi ni Javier na meron namang ibang paraan. At confident na sinabi nito na, makakaya ko itong gawin, basta magtiwala ka lang sa akin sabi ni Javier. Samantala dito ay ipinaliwanag naman ni Lloyd kung ano ang kailangan para sa dahan-dahan na gumuguhong slopes na ito. At sinabi niya na ang kailangan ay mga angkla, kung saan kailangan itong ibaon para panatilihing matatag ang lupa. Kaya nagpadala ito ng mga layout kay Corgedes para sa mga kakailanganin nito. Matapos nun ay naglakad-lakad ito para magmasid sa nangyayari sa syudad nang may narinig ito na dalawang lalaki na nag-uusap, na sinasabi na, may isang magandang babae na tindera si Aling Bebang, kung saan lahat ng lalaki ay ninanais na makita siya dahil sa ganda ng katawan nito. Tila dismayado naman si Lloyd sa mga tao na ito dahil sa lakas ng boses ng mga ito habang kamanyakan ang pinag-uusapan. Pero sinabi ni Lloyd sa sarili na, isang maganda at sexing dilag na nagtatrabaho sa tindahan ni Aling Bebang. Wala ang ganitong pangyayari sa libro sabi ni Lloyd. Kaya napagpasyahan nito na pumunta dito sa pagbabaka sakaling may makuha siyang mahalagang impormasyon dito. Pagpunta ni Lloyd ay makikita ang maraming lalaki na namumula pa ang mga pisngi na nakatingin sa babaeng pinag-uusapan ng dalawa kanina, kaya dahan-dahan na lumapit si Lloyd. Pagkasipat ni Lloyd ay nakita nito ang sinasabing tindera. Pero habang papalapit si Lloyd imbes na isang magandang dalaga ay si Javier na nag-disguise bilang isang babae ang nakita niya. Kaya nasabi ni Lloyd na, wow, yang katawan na yan. Samantala tila napatingin din si Javier. At nakita niya si Lloyd na nakatingin din sa kanya kaya napakunot noo si Javier.
At dito ay napasign language si Lloyd at sinabi na, ako, ay nirerespeto ang iyong pagiging bakla. Kung saan sumagot naman si Javier na, hindi. Ako bakla. Ginagawa ko lang ang aking plano. Sinabi naman ni Lloyd na, kitang-kita ko sa dalawang mata ko. At pagkatapos ay umalis na ito. Makikita na inis si Javier sa pang-aasar sa kanya ni Lloyd. Nang biglang nagsalita mula sa likod nito si Ken Navarro at sinabi na, balita sa preparasyon. Kompleto na nung isang gabi pa. Pabulong na sagot ng isa nitong tauhan. Matapos noon ay umalis na si Ken Navarro. Pero makikita na narinig naman lahat ni Javier ang pinag-usapan ng dalawa. Samantala nagpunta naman si Lloyd sa slopes para i-check ito. Ginamit niya ang kanyang surveying skill pero nagtaka ito nang makakita ito ng isang bungo ng tao at sinabi sa sarili na, bakit may bungo ng tao? Namatay kaya ito sa gitna ng pagtatrabaho? Pero hindi, kasi parang kalilibing pa lang nito. Sinubukan hanapin ni Lloyd kung nasaan ang katawan nito pero wala siyang makita. Kaya natanong nito sa sarili kung bakit bungo lang ang nandito. Pagtingin niya sa di kalayuan ay may nakita ulit siyang bungo. Kaya lumingon ulit siya sa kabilang bahagi at may nakita rin siya. Napansin niya na pare-parehas ang lalim ng pagkakabaon ng mga ito pati ang layo ng pagitan. Tapos nagsimula itong maghukay. Sa isang banda naman, makikita na nasa isang pagpupulong si Ken Navarro. Sinabi nito na, magaling ang ginawa ninyong trabaho. Ang revolution ay mangyayari ayon sa nakaplanong araw. At ito rin ang araw ng pagdating ng Hell Knight. Samantala, patuloy sa paghukay si Lloyd ng mga bungo. Sinabi ni Lloyd na alam niya na may sadyang naglagay ng black magic mana sa mga bungo na ito. Kung saan ang black magic na ito ang pagmumula ng Namarans Wall. Kung kaya napangiti ang ating bida. At sinabi na, humanda na kayo at sisirain ko ang inyong mga plano. Kaya inabsorb ni Lloyd ang black magic mana na nasa bungo at pagkatapos ay iniangat niya ito. Napansin niya na may nalaglag na isang bagay mula sa bungo kaya nasabi ni Lloyd na, mukhang ang mga bungo na ito ang nagsisilbing sisidlan, at ang bagay na ito naman ang pinaka-source of power. Isa ba itong gemstone? Kaya ginamit niya ang kanyang surveying skill dito. Laking gulat niya nang makita ang halaga ng gemstone na ito na katumbas ng 1 taon na sahod ni Bayern. At dahil dito alam na syempre, hinukay ni Lloyd lahat ng makita nitong bungo. Habang naghuhukay ay lumabas na naman ang malademonyong anyo ng ating bida. Habang sinasabi nito na, wala akong ibang gagawin kundi ang maghukay at makakakita na ako ng pera. Kaya tila nawala na rin ito ng pakialam sa kanilang misyon. Dahil sa ginawa ni Lloyd na paghuhukay ay nag-level up ang skill nito. Sa kabuuan ay nakakuha ito ng 30 na gemstone at kahit hirap na hirap ay pinilit niya itong buhatin dahil ito ay katumbas na ng 30 years na sahod ni Bayern. Pagkatapos nitong mangolekta ay nasabi nito na, hindi sayang ang pagpunta namin dito at sana ay ganito na lang araw-araw. At bago umalis ay malungkot na nilingon nito ang bungo at pagkatapos ay nilapitan niya ito. At kinausap niya ito na parang may buhay kung ano ang nangyayari dito. Kung ito ba ay namatay lang o sadyang pinatay. Pero yung bungo ay tila pinagpapawisan. Pero ganun pa man ay sinabi ng ating bida na nagpapasalamat ito dahil sa halaga ng nakuha nitong mga gemstone. At isa-isa na dinampot ang mga bungo habang sinasabi na, dadalhin ko kayo kung saan kayo masisikatin ng araw nang sa ganun kayo ay makapahinga na ng payapa. Kung saan tila mas lalong pinagpawisan ng bungo. Sa gabi ay makikitang nag-uusap sina Lloyd at Javier. Sinabi ni Javier na, ang dahilan kung bakit ako nagsuot ng ganun kanina ay. Pero di pa ito natatapos magsalita ay nagsalita na si Lloyd at sinabi na, alam ko di mabilang ang mga tao sa mundong ito at ang bawat isa ay magkakaiba. Kaya naiintindihan ko na ikaw ay unique din. Tila napatahimik si Javier, matapos nun ay sinabi ni Javier na, lahat ng tao sa syudad na ito ay alam at kilala ako bilang isang dayuhang knight kung kaya kinailangan ko mag-disguise para may makuhang impormasyon tungkol sa Wandering Minstrels. Sinabi naman ni Lloyd na, alam ko. Naiintindihan ko naman lahat. Muli na naman na napatahimik si Javier. Kaya sinabi ni Lloyd na, kailan mo pa unang nalaman na gusto mo ang mga ganong bagay? Kaya nagalit at sumigaw si Javier at sinabi na, sinabi ko naman na hindi nga ganun yon.
Hindi ako bakla. Oh, bakit ka nagagalit? Wala namang mali sa pagiging bakla. Saka marami naman kayo kaya wag ka mag-alala. Kaya naman iniba na lang ni Javier ang usapan at sinabi na, habang siya ay nagtatrabaho kay Aling Bebbang ay inutusan ito na magpunta sa pamamahay ni Ken Navarro. Tinanong ni Lloyd kung ano naman ang nakita niya dito. Sinabi ni Javier na, sa basement ay may isang malaking pinto na papunta sa underground. Nung una akala ko si Ken Navarro ang pinakamabait at sincere na tao dito. At inakala ko rin na mali ang hinala natin patungkol sa kanya. Pero kung siya ay may mga tinatago na bagay sa likod ng pinto na may maraming kandado marahil tama ang ating hinala sa kanya. Kaya napangiti si Lloyd. At sinabi nito kay Javier na, sinabi ko naman sayo na magtiwala ka lang sa akin at pagkatapos ay inasar ulit si Javier at sinabi na, enjoyin lang muna nito ang pagiging bakla dito sa lugar na ito. Sa isang banda naman ay makikita na nagtataka si Ken Navarro sa pagkawala ng lahat ng kanyang noctonium. Sinabi ng tauhan nito na may kumuha sa mga ito pati ang mga bungo ay kinuha din. Kaya sinabi sa isip ni Ken Navarro na, ibig sabihin ay may nakakaalam ng aking mga plano, pero hindi maaari, dahil kung ganun ay dapat na umatake na sila sa akin o baka naman ay may tao na aksidenteng nakakita sa mga ito. Pero paano? Kaya nagtanong ang matandang lalaki sa tabi nito kung ano na ang sunod na gagawin ni Ken Navarro. Habang ang dating bodyguard naman ni Tordes ay tinatanong kung paano ito aayusin ni Ken Navarro. Sinabi ni Ken Navarro na, huwag kayong matakot. Dahil meron pa tayong ibang paraan. At sinabi na, kung kayong lahat ay tutulungan ako sa huling pagkakataon ay magagawa pa rin nating mapalabas ang Hell Knights katulad ng ating plano. Samantala kinabukasan ay sadyang ibinuhos ni Javier ang tubig na hawak sa kanyang katawan, kaya sinabi ni Aling Bebbang na, oh my goodness Javiela anong nangyari? Pagkatapos na iniutos nito na magpalit na ng damit si Javier. Kaya naman agad ito na nagpalit ng damit pero hindi na damit ni Javiela. Kundi damit na nga magiting na si Javier. Kaya nasabi nito sa sarili na mas komportable na ito kumilos ngayon. At dito ay kinontrol nito ang kanyang mana dahil kailangan niya na maitago ang kanyang presensya. At pagkatapos ay mabilis ito na tumakbo papunta sa basement ng bahay ni Ken Navarro. Habang nakatago sa isang sulok ay sinabi nito sa sarili na hindi siya sigurado kung paano niya bubuksan ang pinto. Pero dumating si Ken Navarro, lumingon-lingon muna ito kung may nakakakita sa kanya sa paligid at nang masigurado na walang nakakakita sa kanya ay binuksan nito ang pinto gamit ang kanyang mana. Nakita naman ni Javier ang ginawa nito. Samantala, si Lloyd naman ay pinagmamasdan ng mga kinuhang gemstone at tinanong ang sarili kung ito na ba ang lahat ng yun. Dahil kung meron pa ay maaari pa rin na ma-activate ang Namarans Wall. Pero sinabi rin nito na, hindi niya ito hahayaan na mangyari. At sinabi na oras na para maghanap pa ng libreng pera, na makikitang naglalawi pa ang ating bida. Samantala, balik ulit sa sitwasyon kung nasaan si Javier, makikita na lumabas na si Ken Navarro galing sa loob ng pinto na binuksan nito kanina. At nung tuluyan na itong nakaalis ay agad naman na sinubukan ni Javier na buksan ang pinto sa paraan kung paano ito binuksan ni Ken Navarro. At tagumpay na nakapasok si Javier sa loob nito. Pagdating niya sa baba ay may napansin itong papalapit sa kanya. At ito ay isang kalabang zombie. Mabilis na sumugod ang zombie na ito pero mabilis naman na nakaiwas si Javier. Pag-counter-attack ni Javier ay direktang tinamaan niya ito sa katawan. Pero tila walang nangyari at nagawa pa ng zombie na ito na umatake kay Javier. Kung saan nasalag niya ito pero napaatras naman si Javier dahil sa lakas ng pag-atakeng ginawa ng kalaban. Kaya nasabi ni Javier na, hindi lang ito mga basta zombie, ibang-iba ito kumpara sa mga zombing mastodons. At makikita na lumabas pa ang maraming kalaban. Kaya naman dito ay huminga ng malalim si Javier sabay kuha ng tila isang maliit na kutsilyo sa loob ng damit nito at sinabi na, Ken Navarro, pinatunayan mo na tama ang lahat ng aming paghihinala. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.